makikita pa rin natin na dalawang weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Una nga itong ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Makikita nyo yung mga kaulapan partikular na sa may bahagi nga ng Mindanao at nakakaapekto na hanggang sa Palawan at gayon din sa Eastern Visayas. Itong ITCZ ang inaasahan natin magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkinat, pagkulog, partikular na sa malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na yung sa may eastern section ng Mindanao at sa may Zamboanga Peninsula. Gayun din sa Palawan at sa Eastern Visayas. Mag-ingat po, no? Dahil ilang araw na nga rin nag-uulan dito sa may bahagi ng Mindanao at posible yung mga flash floods and landslides dulot ng mga pag-ulan na ito. Samantala, ang easterlies, ito yung hangin na nagbumula sa karagatang Pasipiko, medyo maalinsangan pa rin yan, ay magdadala ng mainit na panahon sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, habang malaki pa rin yung posibilidad ng mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Muli po, ngayong buwan ng Mayo, inaasahan natin maaaring magsimula ang panahon ng tag-ulan. Kaya mas maaasahan natin na mas mapapadalas pa yung mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Ito yung mga pagkilat-pagkulog na tumatagal ng mga 30 minuto hanggang 1 hanggang 2 oras. At kung minsan po, nagiging severe thunderstorm ito, kaya iba yung pag-iingat din, lalo na bandang hapon hanggang sa gabi. Ang tag-ulan po sa ating bansa ay nagsisimula mga bandang katapusan ng Mayo hanggang mga unang linggo ng Hunyo. At sa ngayon nga, wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Hanggang sa mga susunod na araw, medyo maliit pa rin chance ang magkaroon tayo ng bagyo.